Pinatay siya sa gitna ng paglalakad. Walang bodyguard at walang ingay. Siya ang Empress ng Austria, si Empress Elizabeth of Austria or Sisi sa mga kakilala niya. Isa sa pinakamagandang babae sa Europe. Paano nauwi sa ganito ang isang babaeng may lahat na? Kapangyarihan, kagandahan, pati na rin yung kalayaan. At bakit parang mas pinili niyang mawala kaysa mabuhay siya? Hindi ito kwento ng kabaliwan. Ito ay kwento ng unti-unting pagdistansya sa sarili niya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Taong 1898, sa Geneva, Switzerland. Tahimik ang araw, walang drama, walang babala. Habang naglalakad si Empress Sisi papuntang bangka, isang lalaki ang lumapit. Isang mabilis na galaw, isang saksak. Walang sumigaw, walang nakapansin agad. Naglakad pa siya at may ilang hakbang bago siya tuluyang bumagsak. Ang pumatay sa kanya, isang Italian anarchist na ang pangalan ay Luigi Lucchini. Hindi siya personal na kakilala, hindi rin siya target bilang tao. Naging target siya bilang isang simbolo. Isang empress na pinatay, hindi dahil sa kung sino siya, kung hindi dahil sa kung ano ang kinakatawan niya. Pero sino nga ba talaga si Empress Elizabeth or Sisi sa mga kakilala niya? Hindi siya ipinanganak para maging reyna. Isa lang siyang Bavarian Duchess. Free-spirited, adventurous, mahilig mag-travel at very positive ang aura niya. Very Sagittarian vibes. Hanggang sa isang araw napili siya, hindi para sa pagmamahal, kung hindi para sa katungkulan. Unfortunately, nung time na yon, duty over love lagi. So pinasok siya ngayon sa isang arranged marriage with Franz Joseph I, ang emperor ng Austria. At doon nagsimula na ang kanyang pagkakakulong. Sa loob ng palasyo, hindi siya tinuring na empress. Tinuring siyang isang project. Kinontrol yung mga kilos niya, kinontrol din yung pananamit niya, pati na rin yung mga anak niya, kinuha sa kanya. Ang mother-in-law niya, si Archduchess Sophie, yung talagang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa loob. So lahat ng ginagawa niya, dinidiktahan nung mother-in-law niya, nung biyanan niya. At si Sisi, unti-unti siyang nawalan ng boses. Okay, side note. Bakit ganun ever since talaga? Yung mga biyanan talaga yung may last say. Or sabihin na lang natin na kontrabida sa mga buhay mag-asawa. Mapa-movie man yan, or teleserye man yan, or ano bang meron? Kayo ba, may napagdadaanan din ba kayo tungkol sa mga biyanan na gano'n? Yung mga mother-in-law in hell, ika nga, mabuti na lang swerte ako sa biyanan ko. Anyway, so dito na nagsimula magbago si Sisi. Hindi siya naging violent, hindi rin siya naging hysterical, mas tahimik yung nangyari sa kanya. Yun yung mas naging delikado. Kasi nga 'di ba, before pa siya naging asawa ni Emperor Franz Joseph, malaya siya at adventurous siya na tao. And then all of a sudden tinanggalan siya ng boses, ng sariling desisyon. At dito na siya na-obsess sa control. So nag-manifest itong obsession niya. Pagpapahaba ng buhok na halos umabot hanggang sahig. Sobrang extreme na diet to the point of starvation. Sobrang gutom naman. Daily exercise na sobrang extreme din. Para sa kanya, kung wala siyang control sa sarili niyang buhay, kokontrolin na lang niya yung pangangatawan niya, yung physical na itsura niya. Sa publiko, isa siyang diyosa. Maganda, elegante, untouchable. Sa mga staff naman niya o doon sa mga tauhan nila sa palasyo, mahirap siyang lapitan. Minsan, cold. Minsan, biglang nawawala sa sarili. Sa pamilya naman niya, distant siya, tsaka malungkot, at hindi kailanman tunay na naging masaya. Dumating ngayon ang pinakamabigat na dagok sa buhay niya, ang pagkamatay ng anak niyang si Crown Prince Rudolph. Mayerling incident yung tawag doon. Isang misteryosong pagkamatay na hanggang ngayon wala pa ring malinaw na eksplanasyon. Doon tuluyang nabasag si Empress Sisi. Pagkatapos noon, naglaho na siya.
Hindi literal na naging multo siya or socially and emotionally nawala siya. Lagi na siyang naglalakbay or nagta-travel, umiiwas siya sa court at sa mga responsibilidad niya doon. Imbis na nasa mga meeting siya, kasama yung mga nobles, yung mga royals, wala siya roon. Umiiwas din siya sa mga tao. Bukod pa doon, nakasuot siya lagi ng black. Para siyang multo na buhay pa. Ngayon, gusto ko lang ilinaw ha, hindi siya baliw tulad ni Joan of Castile, hindi siya pumatay, hindi din siya nakulong. Pero, may signs siya ng depression. May signs din siya ng eating disorder. So, possible na anorexia. At may signs siya ng trauma at prolonged grief. So, hindi siya insane, pero hindi rin siya okay. At ang pinaka-ironic pa dito, ayaw niya ng atensyon. Ayaw niya ng court life. Gusto lang niyang mawala, mag-disappear. At sa huli, isang estranghero ang tumulong para mangyari yon. May mga certain na tao na hindi sumisigaw pag may nararamdaman sila. Hindi sila nagwawala, hindi sila nananakit ng ibang tao. Pero unti-unti silang nawawala. Para bang nandun yung body nila pero wala na sila doon. Hindi mo to mapapansin hanggang sa completely wala na sila. Si Empress Sisi or Empress Elizabeth, hindi siya baliw. Hindi rin siya naging halimaw. Isa siyang babaeng hindi binigyan ng karapatan na maging malaya sa mundong kontrolado siya. At minsan, ang pinakamalalim na sugat, hindi natin ito nakikita. Kung may part sa storya na to na nakarelate ka, baka hindi ito ang huling kwento na dapat mong marinig. I'll see you on the next video. Bye for now.